Ako po si kapatid na Imelda Espinosa. Ako po ay dating Katoliko po. Pag dumating yung mga araw na mahal na araw, yung mga prosesyon, yun, nandoon kami, sumasama kami. Yung old house, may isang kwarto na punong-puno po ng mga ribulto. Kasi nga po talagang panatikong Katoliko po sila. Ako pinanganak December 8, kaya tinawag akong Imelda Immaculate Conception. Pag dumarating yung araw na yun, ang nanay ko, kasama ako, nandoon kami sa simbahan para magipagdiwang. Talagang naniniwala po kami kasi yun na po yung nakagisnan po namin. Lalo na yung mga ribulto-ribulto. Pag dumating yung mahal na araw, nandoon po kami. Kasi yung bahay po namin malapit lang po sa simbahan. Kaya pag dumarating yung ganung buwan, nandoon din po kami. Noong panahong iyon, bagaman may Iglesia ni Cristo na sa lalawigan ng Pangasinan, subalit hindi pa rin niya naririnig ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinataguyod ng mga kaanib. Parang binabaliwala ko yung Iglesia ni Cristo. Hindi pa naman ako nakapakinig noon ng aral. Yung kapatid ng tatay ko, Iglesia ni Cristo na. Ngayon, dahil sa Iglesia ni Cristo po siya, yung pong gawain na may pamamahayag, na dadala niya kami. Pinagbibigyan lang, ganun, yung imbitasyon. Pero yung nasa puso mo, wala pa. Magawa ko ng paraan-paraan, hindi ako maabutan, ganyan. Laging ganun ang nangyayari. Umiwas man ang una, ngunit hindi ito nagtagal. Dumating din ang pagkakataon na nagpasya siyang makinig, magsuri sa mga aral sa Biblia na itinataguyod ng mga kaanib sa iglesia. Ngunit ang pagpapasya niyang ito, ang simulari ng pag-uusig sa kanya ng kanyang pamilya. Nakikinig ako. Nalaman ng magulang ko na nakikinig ako. Pinapagalitan ako. Pag dumating na ng oras, tinatawag ako. Tinatawag nila ako. Kunwari kung anong pagagawa nila sa akin, basta lang hindi ako makapakinig. Hanggang sa nabautisman po ako. Nung nalaman nila na bautisman ako, tinakwil nila ako. Lahat ng gamit ko, tinapon nila doon sa harapan ng pintuan. Pinagalitan ako ng tatay ko. Sabi niya, wala kaming anak na ganyan, suwail, ganyan. Tinakwil nila ako. Di umiiyak ako dahil siyempre, magulang ko rin sila. Dadandaanan nila kami, magbigay galang ka sa kanila, magmamano ka sa kanila. Ayaw nila talaga. Talagang galit sila sa akin. Lahat nila, pati mga kapatid ko, hindi nila ako pinapansin. Subalit sa halip na mapigilan, ang mga hadlang na naranasan ang lalo pang nagtulak sa kanya para ipagpatuloy ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa pumapasok ko yung aral, tumatanong sa puso ko, nanindigan din ako. Nananalangin ako na sana dumating yung araw maunawaan ako. Nang magkaroon ng sariling pamilya, muli siyang natanggap ng kanyang mga magulang. Subalit, bumalik kami sa bahay. Ngayon, nung bumalik kami sa bahay, nandoon naman yung mga pagsubok. Magluluto sila ng dinuguan. ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia ang nagbigay ng linaw sa kanya kung alin ang dalisay na salita ng Panginoong Diyos. Sinampalatayanan niya ito at tinalikuran ang hinagis ng paniniwala. Ang tumatak sa puso ko noong Katoliko ako, yung ribulto, yung Jesus Christ, yun ang Diyos namin na pinaninindigan namin. Nung nadudoktrinahan ako, nagtatanong ako. Tinatanong ko bakit ganyan-ganyan. Tapos yung tatlong persona, wala naman pala. Tapos yung sa Iglesia ni Cristo, yung Roma 16, ganun. Talagang nakikita ko, nabasa ko rin. Wala akong mabasang Katoliko. Natanggap ko ang tunay na aral. Tapos yung pananampalataya, nanindigan ako na tunay ang Iglesia ni Cristo. Yun ang lagi kong ipinagmamalaki na may Diyos kaming tunay. Naging Iglesia ni Cristo kami. Kayamanan namin ang pagka-Iglesia ni Cristo namin. Tumanggap ako ng tungkulin. Diakonesa po. Mga bata pa, mga anak ko may tungkulin na kami. Sinasabi namin na manindigan sila
Dahil ang Iglesia ni Cristo, yan ang kayamanan natin, anak, sabi ko. Kaya pinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan din kami ng mga anak na mananampalataya na hanggang ngayon. Pati ang aking mga apo, may mga tungkulin po sila. Namulat man sa mga aral na inakalang tama, subalit sa pakikinig ng dalisay ng mga aral ng Panginoong Diyos, nalaman niya ang katotohanan at ito ang kanyang patuloy na sinasampalatayanan na nagdulot sa kanya ng tunay na kapanatagan, kasama ng kanyang buong sambahayan.